Hinamak na manugang. Kabanata 366 Lumuhad ang mag-ama sa paanan ni Alex Dixon at humingi ng awa, ang mga tao sa paligid ay hindi man lang naglakas loob na huminga nang makita nila ito. Bakas sa mukha ng mga tao ng Dixon family's martial guards ang panghahamak, akala nila ay nililigawan ng kamatayan ang ganoong trash family para pukawin si Third Young Master. Sa kabilang banda, ang mga lalaking yun mula sa Lee family ay natakot ng walang kabuluhan. Gayunpaman, iba ang nasa isip nila. Anong underground big shot sa Southern Region? Yun lang. Si Alex Dixon ang tunay na hari ng underground. Talagang napakaraming tao ang naisip ang umalis sa Lee family at magkubli kay Alex Dixon. Mahigit 100 beses na sinampal ang mag-ama na naging sanhi ng pananakit ng kanilang mga palso, namamaga ang kanilang mga mukha na mahirap sabihin ang kanilang mga tunay na mukha. Si Lee Ming ay nagkaroon ng nosebleed sa kanyang mukha, at maging ang kanyang shirt ay kinulayan ng pula ng nosebleed, gayunpaman, hindi siya naglakas loob na huminto, panay ang sampal at pag-iyak niya. Natakot si Lee Weisbing na mamatay si Lee Ming dahil sa sobrang pagkawala ng dugo at magdulot ng malaking kaguluhan, kaya mahina niyang sinabi, "Alex, kalimutan mo na, hindi magandang kaguluhan." Pagkatapos ay dahan-daang bumangon si Alex Dixon at sinabing, "Ang usapin ngayon ay hindi dapat malik lahat, hindi katumbas ng karaming pera ang kabayaran mo, inagaw mo ang tiyahin mo at natakot, dapat kalmeyin mo siya, saka, mula ngayon, ayaw kong makakita ng kahit sino mula sa Lee family kung nasaan ako." Pagkatapos sabihin yon, tinawag niya si Meng Nooran, na nakita sa kanya, at lumakad palabas ng silid. Hindi siya nagkulang sa kanilang barya na ito, sa kabaligtaran, iniwan ni Lee Weisbing at Meng Nooran ang pamilya Meng, at sinira ng pamilya Meng ang kanilang linya ng produksyon. Ngayon, ito ay isang walang laman na shell, at ang dalawang batang babae ay hindi alam kung paano magpatakbo ng isang kumpanya. Kung aalis siya sa Jing City, ang dalawang babae ay talagang walang maaasahan. Iwanan ang gusaling ito para sa kanila, at sa hinaharap, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit sa Yan Capital. Nakaramdam ng pagkahilo si Lee Weisbing, at hindi na siya nakabalik sa katinoan sa mahabang panahon. Siya ay pinalayas ng pamilya Meng at walang pera. Ngayon, nakakuha na talaga siya ng napakalaking ari-arian, parang panaginip. Panik na hinabol niya ito, "Alex, kunin mo itong kabayaran, hindi ko kaya." Sabi ni Alex Dixon habang naglalakad, "Tita, pagbalik ko sa Jinling in the future, you and Nooran can also run a business. Kung hindi mo gusto ang bath center, you can rent out the building to collect rent." "Hindi, sobra-sobra ang perang ito, hindi ko matatanggap." Napailing si Lee Weisbing sa gulat. Hinabol siya ni Meng Nooran at sinabing, "Kuya Alex, si tita ay nanatili sa pamilya Meng sa loob ng ilang dekada at hindi siya umalis sa kanyang tahanan, natatakot ako na hindi niya naiintindihan ang mga bagay na ito. Dapat mong kunin ang mga ito, ari-arian na ito, humanap ng taong tutulong sa kanya, pamamahalaan niya ang mga ito at bigyan siya ng bahagi ng mga bahagi bilang mga dibidendo." Kumunat ang noo ni Alex Dixon at nag-isip sandali. Tama ang sinabi niya, si Lee Weisbing ay nanatili sa loob ng mga silid sa loob ng mahabang panahon, hindi alam ni Meng Nooran kung paano pamahalaan, kung nagrente siya ng isang gusali, baka madaya din siya. Mukhang matatanggap lang niya ang gusaling ito, pagdating ng oras, maghahanap siya ng mag-aalaga dito at kukuha ng bahagi ng upa para bigyan ng dibidendo si Lee Weisbing. Kaya naman, tuma-NGO siya. "Sige, hindi pa nakaka-recover si Lee Weisbing?" she asked with a trembling voice. "Alex, saan galing ang mga taong yun? Nakita kong dumating din ang eroplano. Nakakatakot ito. Paano mo nakilala ang Su family?" Halos hindi nakayanin ng puso niya ang eksena ngayon, parang pelikula. Naisip ito ni Alex Dixon at natakot siya na hindi niya matanggap ang katotohanan. Malabo niyang sinabi, "Noon, kapag nagnenegosyo ako, kilala ko ang Su family, siguro narinig nila ang balita at pumunta para tumulong. Bihira lang talaga ang Su family na mabigyan ka ng napakaraming mukha." Nagulat pa si Lee Weisbing. "Pero ordinaryong pamilya lang kami, kailangan lang namin mamuhay ng normal." Sinasabing ang pagsama sa isang monarko ay parang pagsama, isang tigre,
dapat lumayo ka sa Su family, masyadong makapangyarihan ang pamilya niya. Kung hindi natin sinasadyang magalit sila, hindi natin malalaman kung paano tayo mamamatay. Tumingin si Meng Nooran kay Alex Dixon at nakangiting inalalayan si Li Weisbing, "Tita, huwag kang mag-alala, nakipagnegosyo lang ang Su family kay Kuya Alex noong nakaraan, kaya may utang na loob kami sa kanya, binayaran siya, natural, hindi tayo magiging masyadong close." Masasabi ni Alex Dixon na pinagtatakpan siya nito at ngumiti rin ng pasasalamat kay Meng Nooran, pagkatapos ay sinabi niya, "Tita, wala akong masyadong malalim na relasyon sa Su family, kapag bumalik ako sa Jinling, mas magiging imposible para sa akin na makipag-ugnayan sa Su family." Ang kanyang sinabi ay maaaring ituring na katotohanan, noong nakaraan, ang relasyon sa negosyo sa pagitan ng mga pamilyang Su at Dixon ay walang gaanong kinalaman sa kanya, talagang ayaw niyang makisali kay Su Qingcheng. Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Li Weisbing. Siya ay isang may bahay, alam niya ang kanyang sariling mga limitasyon ngunit paano magagawa ng isang mangangalakal ang isang bagay ng walang tubo? Ang Su family ay dumating ngayon upang bigyan ng malaking pabor si Alex Dixon. Ngunit paano kayang bayaran ito ng isang maliit na pamilya tulad ng Liwas family? Natatakot siya na kontrolin ng Su family si Alex Dixon at pilitin siyang gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Sa oras na yun, hindi magiging madali para kay Alex Dixon ang pagtakas. Pagbalik nila sa villa, hindi na kaya na ni Li Weisbing ang kapana-panabik na eksena ngayong gabi, kaya maaga siyang bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Tinawag ni Meng Nooran si Alex Dixon at mahinang sinabi, "Kuya Alex, ikaw, hindi ka dapat ordinaryong tao, tama?" Walang gaanong kaalaman si Li Weisbing, ngunit matapos maranasan ang nangyari ngayong gabi, gaano man siya katanga, nasasabi pa rin niya. Kung talagang bakla si Alex Dixon, paano niya natawagan ang napakaraming black man? Mas naging imposible para sa pamilyang Su na pakilyusan ang mga gwardya ng pamilya para sa isang walang tao. Saglit na nag-isip si Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Kung sa tingin mo, kung gayon, kung sa palagay mo, ay gayon." Nakagat ni Meng Nooran ang kanyang mga labi at sigurado sa kanyang puso. Mula sa Jinling hanggang sa Yan Capital, mayroon na siyang pagdududa sa kanyang puso. Noong nakaraan, napagkamala niyang akala na si Alex Dixon ay isang ordinaryong matrilocal na manugang. Bagaman hindi niya alam kung anong uri ng background mayroon si Alex Dixon, ang kanyang pagkakakilanlan, natatakot siya na hindi yun isang bagay na maiisip niya. Ito ay katawa-tawa na ang mga tao ng Liwas family ay may napakagandang Buddha sa kanilang pamilya at minamaliit siya sa buong araw, sila ay lubhang hanggal. Sinabi ni Meng Nooran sa mahinang boses, "Kuya Alex, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kaninong." Mahinang sinabi ni Alex Dixon, pagkatapos ay tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid. Maagang umaga kinabukasan, isinugod si Qin Yuan sa ospital, nang makita niyang natatakpan ng plaster ang kanyang anak ay muntik na itong mawala ng malay. Umiyak siya at itinapon ng sarili sa kanya, "Yuer, sinong nabugbog ng ganito? Sabihin mo kay mama na siguradong ipaghihiganti ka ni nanay." Nakabalot si Meng Yu na parang dumpling, ibinuka niya ang kanyang bibig at nais na magsalita. Ngunit ang kanyang panga ay nabali at naayos na may plaster. Hindi siya makapagsalita at nakakagawa lang ng ilang hindi malinaw na tunog. Si Qin Yuan ay nagalit at nababalisa at umiyak ng malakas. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto at pumasok. "Ito ba ang pamilya Meng?" "Oo." Mabilis na pinunasan ni Qin Yuan ang kanyang mga luha at mabilis na sinabi, "Ano yun?" Sinabi ng kabilang partido, "Ako ay mula sa National Clinic, nandito ako para ihatid ang paunawa." Nang matapos siyang magsalita, si Meng Yu, na nasa kama, ay agad na tuwang-tuwa at patuloy na humihikbi ng buong lakas. Bagamat wala siyang masabi ay hindi mapapantayan ang pananabik sa kanyang puso. Hindi sayang para sa pamilya Meng ang nagbigay ng napakagandang regalo, sulit ang perang ito. Agad ding nagpakita ng ngiti si Qin Yuan, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tuwang-tuwang sinabi, "Nakapasok ang anak ko sa pagsusulit, tama ba? Alam ko yun, napakatalino at kaya ng anak ko,
siguradong kukunin siya ni Master Lu bilang kanyang disipulo. Pagkatapos sabihin yon, masayang sinabi niya kay Meng Yu, "Anak, alam na yon ni nanay, paanong hindi ka pipiliin ni Master Lu? Kapag gumaling ka na, maglalagay si nanay ng 50 mesa sa pinakamagandang hotel para ipagdiwang mo." Meng Nooran, nakahabag-habag na babae, pinutol pa niya ang lahat ng relasyon sa aming pamilya. Nakita ko yun pagkatapos niyang marinig ang balita, babalik ba siya at magmakaawa sa iyo? Nang matapos siyang magsalita, ang kabilang partido ay natigilan saglit at sinabing, "Ano, naputol ang relasyon ni Meng Nooran sa pamilya Meng?" Agad na nagalit si Qin Yuan at napag-alitan, paano siya magkakaroon ng mga kwalipikasyon para maputol ang relasyon, ang pamilya Meng namin ang nagpal-e sa kanya. Ngayong tinawag na siya pabalik, ayaw pa rin niya. Gusto niya talagang subukan ang National Clinic. She was so stupid, how could she compare to her brother? Ngayong naipasok na si Yuer sa National Clinic, siguradong iiyak siya at sisigaw na gusto niyang bumalik sa Meng family. Nakaramdam ng awkward ang lalaki at sinabing, "Kung ganoon nga, nagkamali ako." Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Teka, naging balisa si Qin Yuan at mabilis siyang hinayla pabalik. Anong pagkakamali? Ang anak ko, si Meng Yu, ay pumasok sa National Clinic, mabilis na pumasok at nagpaalam sa kanya. Ang kabilang partido ay naiinip na ibinuka ang kanyang kamay at malamig na sinabi, "Ikinalulungkot ko, ang taong nakapasok sa National Clinic at tinanggap bilang nag-iisang disipulo ng Deputy Chief Lu ay si Meng Nooran. Si Meng Yu ay pinatalsik ng National Clinic ng matagal. Kanina, bakit hindi niya sinabi sa'yo?" Kabanata 367 Ano? Nagulat si Qin Yuan kaya hindi siya makapagsalita, umiling ang kanyang ulo. Bigla siyang nagalit kaya napasigaw siya, "Kalokohan, si Meng Nooran ang pinanganak ko, how stupid could I not know, ang anak ko ay mataas ang tingin ng creator, paano siya mapapaalis, kung patuloy kang magsalita ng kalokohan, mag-ingat ka nakakasuhan kita." Pinagalitan ng taong, "Don't mention Meng Yu. Matagal na siyang late at maagang umaalis sa National Clinic, saka lang siya mapapabilang, parang hindi naman siya nag-aaral ng TCM, tsaka, kumalat na sa National Clinic in private ang balitang gumagamit siya ng peking gamot para lokohin ang director. Nakakahiya talaga sa National Clinic na magkaroon ng ganyang scam." Pagkasabi noon ay parang may naalala siya, hindi siya nang masama, nang sumali si Meng Nooran sa pagsusulit, pumunta talaga si Meng Yu sa head examiner, si Master Lu, at sinaktan siya, sinubukan niyang i-disqualify siya sa pagkuha ng pagsusulit, ngunit makatarungan si Master Lu, hindi siya nakinig sa kanya. Bukod dito, binigyan din ni Meng Yu ng regalo si Deputy Director Lu, itinapon na ni Deputy Director Lu ang regalo, pinagalitan pa niya si Meng Yu dahil sa kanyang masamang lasa. Pagkatapos sabihin yon, itinaboy niya si Qin Yuan at umalis na may haplos sa kanyang manggas. Naging berde ang mukha ni Qin Yuan at nanlambot ang kanyang mga binti, hindi naging madali para sa kanya ang pagsandal sa pader bago siya makatayo. Paano ito posible? Ang kanyang anak, na ipinagmamalaki niya, ay talagang nakagawa ng ganoong bagay. Imposible. Lumingon siya, nanginginig, at hinawakan si Meng Yu. "Anak, sabihin mo kay nanay, siya ang gumawa ng lahat." Gayunpaman, dilat ang mga mata ni Meng Yu, at ang kanyang mukha ay mapula, ni hindi siya makagawa ng ingay. Dalawang salita lang ang nasa isip niya, "Tapos na." Ito ay ganap na tapos na, ginamit niya ang lahat ng kanyang pribadong pera para makabili ng peking gamot. Hindi lang nasayang ang pera, na-offend pa niya ang creator. Ang pamilya Meng ay gumastos ng maraming pera upang magbigay ng mga regalo kay Lu Hongjian, ngunit ang lahat ng kanilang pagsisikap ay walang kabuluhan, pinagalitan pa nila si Lu Hongjian. Para naman kay Master Lu, sinaktan din siya nito ng walang pakundangan, at mas imposible para sa kanya na magsalita para sa kanya. Ngayon, ang kanyang ama ay may malaking utang sa Lee family, at ito ay hindi alam kung siya ay buhay pa o patay na. Tungkol naman sa Lee family, si Alex Dixon ay nakakita ng isang grupo ng mga tao mula sa kung saan, at sila ay binugbog ng husto. Ito ay mas imposible para sa kanila na tulungan siya, at maaaring kailanganin pa nilang ayusin ang iskor sa kanya. Nakahiga si Meng Yu na paralisado sa kama, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Napakaraming landas,
Ngunit bakit ang bawat landas ay isang patay na dulo sa kanyang harapan? Ano ang ginawa niyang mali? Nang makita ang mga mata ni Meng Yu, sa wakas ay naunawaan ni Qin Yuan, agad siyang bumagsak sa lupa at napaluha. My God, napakatalino ng anak ko, he is a genius, siguradong magiging head of the school siya in the future, sino ba ang nasaktan ng Meng family para mauwi sa ganito? Biglang naging matigas ang kanyang mga mata at napasigaw siya. Si Alex Dixon siguro ang naglalaro sa likod ng mga eksena. Simula nang dumating siya sa Meng family, walang magandang araw sa Meng family, isa siyang disaster. Kaagad, sinisi ni Qin Yuan ang lahat ng ito kay Alex Dixon. She gritted her teeth at ang bangis ng ekspresyon niya. Lumingon siya at sinabi kay Meng Yu, huwag kang matakot, tutulungan talaga kitang makaganti, may higit pa 10 pribadong pera si nanay. Kukunin ko lahat ng perang ito at hindi ko maniwala na hindi ko mabibili ang buhay ni Alex Dixon, siguradong sisirain siya ni Mama. Boom, sa malakas na tunog, biglang bumukas ang pinto ng ward. May ilang malalakas na lalaki na agresibong pumasok. Nang makita ang ilang taong ito, si Qin Yuan, na may mabagsik na mukha kanina, ay agad na naging mahihiyain. Sabi niya sa nanginginig na boses, sino ang hinahanap mo, hindi kita sinaktan. Haha, malamig na tumawa ang isang matipunong lalaki at sinabing, tinawag kami ni Director Lee para maningil ng utang, at saka, ang mansyon ng iyong Meng family ay nasealed na sa bangko. Ano, laking gulat ni Qin Yuan kaya naging itim ang kanyang paningin, nagmamadali niyang sinabi, wala akong pera. Hindi niya inaasahan na talagang darating ang Lee family para hanapin siya. Sa kabutihang palad, matagal na niyang binalak at nakaipon ng mahigit 10 milyon sa pribadong pera. Kahit na kinuha ang bahay, ang perang ito ay sapat na para sa kanya at ni Meng Yu para gugulin ang kanilang mga araw sa Yan Capital. Walang pera, biglang itinaas ng matipunong lalaki ang kanyang kamay at sinampal si Qin Yuan sa lupa. Umungol siya. Hindi ba sinabi ng anak mo noong nakaraan na mayroon ka pang mahigit 10 milyon na pribadong pera? Kung hindi mo ibibigay ang pera ngayon, itatapon kita sa Fitliwsancher City para ibenta ang iyong sarili para mabayaran ang utang. Uminit ang ulo ni Qin Yuan at halos himatayin siya. Itong mapanlinlang na anak ni Ab Asterisk TCH, siya lang ang nagdulot sa kanya ng isang kakilakilabot na kapalaran. Hanapin, ikinaway ng matipunong lalaki ang kanyang kamay, at ang iilan sa kanila ay agad na sumugod sa ward at hinalungkat ang mga kahon at cabinet. Isang matipunong lalaki ang naglabas ng bag ni Qin Yuan at nakakita ng bank account. Binuksan niya iyon para tingnan at ngumisi ng nakakatakot, Boss, we found it, may 10 milyon talaga ang babaeng ito. Ibalik mo sa akin, ito ang pera ko. Sumugod si Qin Yuan sa kanya nang walang pakialam sa kahit ano paman. Sinipa siya ng matipunong lalaki, umiyak si Qin Yuan at pilit na nagpupumiglas. Ito ang pribadong pera na palihim niyang naipon sa buong buhay niya dahil hindi niya matiis na kainin at isuot ito, iyon ang naging buhay niya. Kung nawala ang perang ito, maaari lamang siyang maging pulubi sa Yan Capital. Si Qin Yuan ay nagalit at nababalisa, sinampal niya ang mukha ni Meng Yu at sinabing, kasalanan mo ang lahat. After all this time, ikaw ang jinx ng pamilya Meng. Malakas na sinampal si Meng Yu na nakahiga sa hospital bed, ang kanyang mukha ay naging kulay abo, at hindi niya magawang umiyak. Ang kanyang mga bayaran sa ospital ay naghihintay pa rin para kay Qin Yuan na magbayad. Kung wala siyang pera, hindi niya kayang manatili sa ospital. Nahihilo si Qin Yuan at napuno ng panghihinayang ang kanyang puso. Noon pa man ay minamaliit niya ang kanyang anak na babae at pakiramdam na ang kanyang anak ay ang promising, pero sinong mag-aakala na sa huli, si Meng Nooran ang pinaka-promising sa pamilya Meng. Kung alam niya na ang kanyang anak na babae ay tumyupad sa kanyang mga inaasahan, hindi niya ibinaba ang kanyang anak na babae tulad ng ginawa niya sa nakaraan. Marahil ay tinatreto ng maayos ng pamilya Meng si Meng Nooran at hindi ito matatapos tulad ngayon. Tiningnan ni Qin Yuan ang kanyang paralisadong anak at pagkatapos ay sa walang laman na bag, sa sobrang galit niya ay namilog ang mga mata niya at nahimatay siya sa lupa.
Ang balita ng pagpasok ng National Clinic ay lumabas, nagpadala siya ng isang tao upang ihatid ang sulat sa villa. Nakatayo si Meng Nooran sa pintuan at hindi na bumalik sa kanyang katinoan. Bamulong siya, ako talaga ang naging alagad ni Master Lu. Ngumiti ang isa at sinabing, oo, si Deputy Director Lu ang personal na tumawag sa akin at nakita rin ang iyong test paper. Talaga, agad na tinakpan ni Meng Nooran ang kanyang mukha at emosyonal na umiyak. Ito ang trabahong pinangarap niya. Noong nakaraan, sa pamilya Meng, hindi man lang siya naglakas loob na isipin ito. Pero ngayon, natupad na lahat ng pangarap niya. Ang napakalaking ecstasy ay nagparamdam sa kanya para siyang lumulutang sa hangin. Excitation, excitement, ecstasy, napaiyak siya at nabulunan. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, Nooran, congratulations. Lumingon si Meng Nooran na may luha sa buong mukha at tumingin kay Alex Dixon ng may pasasalamat. Bigla itong sumugod at sumubsob sa mga bisig nito. Kuya Alex, salamat, kung hindi dahil sa iyo, hinding-hindi matutupad ang pangarap ko. Tuwang-tuwa si Meng Nooran kaya hindi siya makapagsalita ng maayos, niyakap niya ng mahigpit si Alex Dixon. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na siyang nahulog sa impyerno. Paano siya nagkaroon ng ganoong buhay ngayon? Siya ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Ngumiti si Alex Dixon at tinapak ang likod ni Meng Nooran para aliwin siya. Sa katunayan, si Meng Nooran ay napakatalino sa TCM, ngunit ang pamilya Meng ay palaging minamaliit sa kanya. Kahit na hindi niya batiin si Lu Hangzhen, tatanggapin pa rin siya ng kanyang lakas. Nakatayo silang dalawa sa pintuan at magkayakap. Sa isang gintong van sa hindi kalayuan, may isang babae sa bintana ng kotse, na binubugbog ng malakas ang driver. Fugi, halika at tingnan mo, si Alex Dixon ba ang taong yun? Hinawakan ni Shu Fugi ang manibela at gulat na tumingin, hindi ba ito ang manugang ng pamangkin ko? Bakit siya pumunta sa high-end villa area, at may niyakap pa siyang babae? Mabilis na kinuha ni Zhang Faang ang kanyang telepono at kumuha ng litrato habang sinasabi niya, alam kong hindi ko magiging tapat ang sigaw na ito at talagang aalagaan si little brother mo. Hindi, kailangan mong ipaalam ito kay Jane, ipapadala ko ang larawan ng mangangalo niya, ngayon. Kabanata 368 Mariing pinunasan ni Shu Fugi ang kanyang mga mata, hindi pa rin siya makapaniwala, tinitigan niya si Shu Fugi at sinabing, asawa? Ito ang pinakamahal na metal na pinto sa Yan Capital. Kahit anong villa dito ay hindi ng daan-daang milyon, si Alex Dixon ay isang mahirap na tao, bakit siya nakatira dito? Paano ko malalaman? Mabilis na ginamit ni Zhang Faang ang kanyang telepono para i-record ang video at malungkot na sinabi, bakit hindi mo siya akyatin at tanungin, baka yumaman ang batang ito at hindi sinabi sa kanyang pamilya ang tungkol dito, palihim niyang kinuha ang pera para makabili ng villa. At ibinigay ito kay little brother mo, sa tingin ko ay tiyak na itinapon niya ang iyong pamangkin at hindi magbibigay ng kahit isang sentimo sa Lewis family. Sa kanyang panaginip, galit din si Shu Fugi, ang batang ito. Hindi alam kung nanalo siya sa loto o kumita sa pagbili ng shares, pero itinago niya talaga ito sa Lewis family. Dapat may bahagi rin siya sa perang ito, siya ay orihinal na nagpapatakbo ng isang walang laman na kumpanya ng Shell, na umaasang kumita ng kayamanan kasama si Young Master Lu. Ngunit sa huli, nahulog si Young Master Lu sa mga kamay ni Alex Dixon, at ang kanyang pangarap na kumita ng pera, ay nawala. Ngayon, ang kumpanya ni Shu Fugi ay nabaon sa utang, at ang negosyo ng Jade ng kanyang asawa ay hindi makatustos, ang mag-asawa ay parang pulubi sa Yan Capital, at ang 200,000 na nakuha niya kay Alex Dixon ay matagal nang ginastos. Tinitigan ni Shu Fugi si Alex Dixon, at lalong namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa villa sa likod niya. Hindi pwede, hindi niya hahayaang makawala ang batang ito. Hinikayat din siya ni Zhang Faang mula sa gilid, Fugi, kung si Alex Dixon ay gumawa ng kayamanan, gagawin natin siyang iluwa kahit anong mangyari. Madali para sa iyo na sabihin, galit na sabi ni Shu Fugi, binili pa niya ang villa sa likod ng Lewis family. Malinaw na gusto niyang kunin ang lahat para sa kanyang sarili. Ngumisi si Zhang Faang at sinabing, sa kanya lang, ipaalam muna natin sa panganay mong kapatid na si Helena,
Pagkatapos ay tumawag ng ilang kamag-anak mula sa pamilya Xu sa Yan Capital, sa dinami-dami ng tao, pipilitin natin siyang mag-isip, ang pera. Saglit na natigilan si Xu Fugi, pagkatapos ay agad niyang niyakap si Zhang Faang at hinalikan. Asawa, ikaw pa rin ang pinakamatalino, wala siyang magawa kay Alex Dixon, kaya pinapante niya ang biyenan niya. Kapag nakuha na ni Helena ang pera sa mga kamay ni Alex Dixon, susuyuin niyang muli si eldest sister, at ibibigay naman ni Helena, hindi ba sa kanya ang pera? Gayunpaman, dahil masyadong malayo ang distansya, at ang likod ng babae ay nakaharap sa van, hindi nakita ni Xu Fugi kung sino ang babaeng nakayakap kay Alex Dixon. Kumuha ng ilang video si Zhang Faang sa isang hininga at ipinadala ang lahat sa WeChat ni Helena. Kasalanan lahat ni Alex Dixon kung bakit siya nagalit sa Jinling at sinampal ng asawa niya in public. Ngayon, sa wakas ay sinamantala niya ang pagkakataong maghiganti. Jinling, malakas na binuksan ni Helena ang pinto ng kwarto at nagmamadaling buksan ang kanyang telepono sa takot, sigaw niya habang tumatakbo. Liwez, anak, halika at tingnan mo, si Alex Dixon, ang dukha na yon, ay talagang may babae na inaalagaan sa Yan Capital. Nakaupo si Albert Liwez sa sofa at nag-aaral ng mga antik, kumunat ang noo niya at sinabing, anong sinisigawan mo? Pumunta si Alex sa Yan Capital para magnegosyo, huwag makinig sa hangin at ulan. Kakalabas lang ni Jane Liwez sa trabaho at malungkot na sinabi, Nay, nakalimutan mo na ba ang hindi pagkakaunawaan noong nakaraan? Noong huli mong sinabi na ang maliit na tiyahin ni Alex Dixon ay isang mayamang babae na nag-iingat sa kanya at halos magdulot ng gulo. Sa pagkakataong ito, totoo na, mabilis na iniabot ni Helena ang telepono at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabing, yung video na personal na kinuha ng tiyahin mo, paano ito magiging peke? Napasulyap si Jane Liwez sa screen at agad na pinumuti ang kanyang mukha at nakikita ang kanyang mga balikat. Paano ito posible? Ang Alex Dixon sa video ay aktwal na nakayakap sa isang dalagang may magandang pigyura. Nakatingin lang sa likod ng babae, parang hindi niya ito kamag-anak. Galit na galit si Helena na namula ang mukha niya at nagmura, sabi ko sa'yo na punta itong basura sa Yan Capital ng walang dahilan, hindi ko inaasahan na bibili siya ng villa sa Yan Capital at uupa rin si little brother mo, kung hindi dahil lang sa titahiyan mo. Naitago na tayo sa dilim ng basurang ito. Napatingin si Albert Liwez sa screen at natigilan din. Si Alex Dixon at ang babaeng yun ay nagyakapan na parang mag-asawa, hinawakan pa niya ang likod ng babae. Kahit magkapatid sila, imposibleng maging ganoon sila ka-intimate. Namutla at namutla ang mukha ni Jane Liwez habang nakatingin, nagpanteng ang tenga niya. Patuloy itong tumunog. Nang hina ang kanyang mga binti at hindi siya makatayo nang tuluyan nang bumagsak siya sa sofa. Gusto rin niyang maniwala kay Alex Dixon, ngunit hindi siya makapaniwala sa video na nasa harapan niya. Umalingaw-ngaw sa sala ang sambat ni Helena at tulala si Jane Liwez. Nang may luha sa kanyang mga mata, bumulong siya, imposible. Anong imposible? Galit na sigaw ni Helena, nagtanong na ang tiyuhin mo sa mga tao sa malapit at nilinaw nila na ang babae sa villa na ito ay itinatago ng isang mayamang lalaki. Sumimangot si Albert Liwez at sinabing, napakamahal ng presyo ng ari-arian sa Yan Capital, saan nakuha ni Alex Dixon ang pera? Matigas na sabi ni Helena, hindi ba siya tumingin sa feng shui noong nakaraan, ang daming mayayaman sa Yan Capital at ang daming tanggang may pera? Siguradong marami siyang dinaya, sabi rin ng titahiyan mo, maaaring ililipat ni Alex Dixon ang kanyang arian at gusto niyang sipin si Jane at hayaan siyang umalis ng bahay. Namumutla ang mukha ni Jane Liwez habang pinakikinggan ang buntong hininga ng kanyang ama at ang panunumbat ng kanyang ina, umasim ang ilong niya at 2 linya ng luha ang bumagsak. Nakita ni Helena ang kanyang anak na umiiyak at mas nagalit habang sinasabi, Jane, tatawag ako ngayon at papagalitan si Alex Dixon hanggang sa dumura siya ng dugo. Gusto nitong hiwa-hiwalayan ng basura si Mo. Panaginip yun, kahit anong mangyari, kailangan niyang gawin, iabot ng basurang ito ang pera. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Helena ang kanyang telepono at tatawagan sana si Alex Dixon. Ang basurang ito, kailangan niyang palitan siya hanggang mamatay.
Hindi rin napigilan ni Albert Lewis si Helena, napabuntong hininga siya na may mapait na mukha. Akala niya ay buong pusong pinag-uusapan ang kanyang magang sa kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan. Ilang beses nagring ang phone niya bago ito nakakonekta, gaya ng sinabi ni Alex Dixon na hello, galit na galit si Helena kaya pinagalitan siya nito, sayang, isipin na nasa yan capital ka. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay may biglang nagunat na kamay sa gilid at hinawakan ang telepono. Natigilan si Helena at napatingin sa telepono. Jane Lewis, anak, bakit mo inagaw ang phone ko? Bilisan mo, ibigay mo na sa akin, hayaan mo na siyang tawagan ni nanay. Ngunit hindi ito pinansin ni Jane Lewis, 2 linya ng patak ng luha ang nakasabit sa kanyang malamig at magandang mukha ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Nakatanggap ng tawag si Alex Dixon mula sa kanyang biyenan at saktong may sinasabi ito ay narinig niyang pinag-uusapan siya ni Helena sa harap ng kanyang mukha, agad namang namamanhid ang anit niya. Ilang daang kilometro ang layo, ano na naman ang gustong gawin ni Helena sa kanya? Magtatanong pa lang ay narinig niya ang malamig na boses ni Jane Lewis na namumula sa kabilang dulo ng telepono, ayos lang, ngayon lang nawala ng kontrol si nanay sa emosyon niya, huwag mo siyang pansinin. Napakunot noon ni Alex Dixon at napansin niyang hindi tama ang tono ng kanyang asawa. Tinanong niya, asawa, ano ang nangyari doon? Wala lang, malamig at walang emosyon ang boses ni Jane Lewis. Go ahead and do your work, ibaba ko muna ang tawag. Asawa, bago natapos ni Alex Dixon ang kanyang tanong, mabilis na ibinaba ni Jane Lewis ang tawag. Nakasimangot siyang nakatayo sa pintuan at nagulat sa kanyang puso. Hindi tama ang sitwasyon ng kanyang asawa, talagang napakalamig ng pakikitungo niya sa kanya. Gayunpaman, nang muli itong tumawag sa kanya, pinatay na niya ang telepono. Nagmamadaling nagtanong si Meng Nooran, Kuya Alex, anong problema? Wala naman, umiling si Alex Dixon, binalak niyang hintayin na maging maayos ang kalooban ng asawa bukas bago ito tawagan para magtanong. Ang Lewis family ni Jinling, hindi napigilan ni Helena na sumigaw, Jane, bakit mo inagaw ang phone ko? Hindi kaya pinuprotektahan mo pa ang basurang ito sa ngayon? Kalmado ang mga mata ni Jane Lewis habang sinasabing, Nay, mag-impake ka na, pupunta ako ngayon sa Yan Capital. WH, ano? Napatalon si Albert Lewis sa gulat, gusto mong pumunta sa Yan Capital. Mahina hong tuma NGO si Jane Lewis. Dapat niyang makita ng sarili niyang mga mata ang eksenang ito. Gusto niyang marinig kung paano niya ito ipapaliwanag. Kung talagang kinuha niya si Mo, hindi siya magdadalawang isip na hiwalayan siya. Saglit na natigilan si Helena at biglang hinampes ang hita niya at sumigaw, oo, pumunta tayo sa Yan Capital para mahuli ang isang taksil, huli sa kanya na hindi handa. Pagdating ng panahon, maaari tayong humawak ng ebidensya at makakuha ng mas maraming pera. Albert, tara na rin tayo, ang dami nating tao, ang lakas natin, pagdating ng panahon, bugbugin natin siya hanggang mamatay. Kabanata 369 pinigil ni Jane Lewis ang kanyang kalungkutan at mabilis na nag-book ng tiket sa paglipad para sa hapon. Noong una ay nagplano siyang pumuntang mag-isa ngunit hindi niya nakayanan ang pangungulit ni Helena at hinahayaan na lamang niya ang kanyang mga magulang. Mabilis na sinabi ni Helena kay Shu Fugi ang tungkol sa bagay na ito at hiniling sa kanya na tumawag ng higit pang mga kamag-anak mula sa pamilya Shu. Sa oras na yun, ito ay magiging isang marilag na eksena at mahuhuli nila ang mga mangangalo niya na magkasama. Malapit nang dumating ang ulan sa bundok, ngunit hindi alam ni Alex Dixon, na nasa malayo sa Yan Capital, ang tungkol dito. Pagkatapos niyang pakalmeyin si Meng Nooran, tinawagan niya ulit si Ren Nan. Ngayong napirmahan na ng Haicheng Group Company at Jiang Family ang kontrata, hiniling niya kay Ren Nan na pumunta mamayang hapon at magtayo ng opisina ng kumpanya sa Yan Capital para makontak nila ang isa't isa sa hinaharap. Ilang araw nang nasa Yan Capital si Alex Dixon, at nakatanggap lang siya ng tawag mula sa kanyang asawa, na-miss niya talaga ang asawa niya. Noong una, binalak niyang maghintay hanggang sa mabili ang gamot bago bumalik, pero ngayon, inaalagaan niya ang asawa, pinlano niyang hintayin si Ren Nan na dumating at kunin ang trabaho sa kanyang mga kamay, pagkatapos,
makikipagkita siya sa kanyang tiyahin at babalik sa Jinling kinabukasan. Nang marinig ni Meng Nooran na babalik siya sa Jinling kinabukasan, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nagmamadali niyang sinabi, "Kuya Alex, hindi mo pa ba gustong manatili sandali sa Yan Capital?" Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Malapit nang matapos, oras na para bumalik." "Gusto mo ba talagang umalis?" Sumakit ang puso ni Meng Nooran, hindi maiwasang mamula ang mga mata niya. Nakikisama na siya ngayon kay Alex Dixon araw at gabi. Ito ang araw na pinangarap niya, ang bawat araw ay parang panaginip. Bagamat alam niyang isang magandang panaginip ang madyay gising sa kanya, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pangyayari. Napabuntong hininga si Li Weisbing, naaaliw siya. "Nooran, babalik si Alex sa Jinling, huwag kang malungkot." Matagal na niyang nakikita ang nararamdaman ni Meng Nooran para kay Alex Dixon, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Ang mga bulaklak ay nahuhulog, at ang tubig ay umaagos ng walang awa. Napangasawa na ni Alex Dixon ang kanyang asawa, kaya ang lambingan ni Meng Nooran ay nakatadhana na mawalan ng saysay. Hindi na napigilan ni Meng Nooran ang kanyang kalungkutan, tinakpan niya ang mukha niya at tumakbo palabas, umiiyak. Ang mga mata ni Alex Dixon ay komplikado, itinuring niya lamang si Meng Nooran bilang kanyang nakababatang kapatid na babae at inalagaan ito. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa bagay na ito sa bukas at sa dilim. Mukhang tama naman na umalis siya sa Yan Capital kanina. Isang Su Ching-cheng ang nagpasakit sa kanya ng ulo, kung may isa pang Meng Nooran, ito ay ganap na gulo. Buti na lang at wala ang asawa niya sa Yan Capital, kung hindi, kung magkasama ang tatlong babae, tiyak na magkakaroon ng malaking gulo. Sa hapon, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Renan na nagsasabing malapit na siya sa Yan Capital. Alam din ni Jiang Handong ang bagay na ito at labis siyang nag-aalala tungkol dito, agad siyang nagtipo ng ilang mga nakatataas sa kumpanya para tanggapin si Renan. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay upang mapalapit kay Alex Dixon. Bagamat tinawag itong welcoming banquet, ito ay talagang para bigyan ng mukha si Alex Dixon. Kung hindi, sa kapangyarihan at impluwensya ng Jiang family, si Jiang Handong ay hindi man lang maglagay ng isang maliit na sirenan sa kanyang mga mata, at magdaos ng isang welcome na piging para sa kanya. Sa hapon, nagpalit si Alex Dixon ng bagong suit at naghanda na umalis ng bahay para mag-apply para sa welcome banquet na inorganisa ng Jiang family para kay Renan. Nagkulong si Meng Nooran sa kanyang silid at hindi lumabas ng buong araw, hindi man lang siya nagtanghalian. Hindi nakatiis si Alex Dixon at sinabi kay Li Weisbing, "Tita, tatawagin mo si Nooran para sa hapunan mamaya." "Naiintindihan ko," bamantong hininga si Li Weisbing at Tuma Ngo. Pero pagdating sa relasyon, paano niya ito mapipigilan sa ilang salita lang? Tuma Ngo si Alex Dixon at lumabas ng main door ng villa. Paglabas pa lang niya ay bigla siyang nakarinig ng pamilyar na sigaw. "Basura, dito ka ba talaga?" Nang marinig ang boses na ito, laking gulat ni Alex Dixon na muntik na siyang mahulog sa lupa. Naghahalusinate kaya siya? Bakit narinig niya ang boses ni Helena? Sa sobrang pagkatulala niya ay muli niyang narinig ang sigaw ni Helena. "Bilisan mo, hulihin mo siya. Huwag mong hayaang makatakas ang basurang ito kasama si Mo. Bilisan mo at hulihin mo ang taksil." Hulihin ang taksil, hindi malay ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakita si Helena na agresibong sumugod. Sa likod niya, may malaking grupo ng mga lalaki at babae. Ang biyenan na si Albert Lewis ay kasama rin sa karamihan. Ang mas ikinagulat ni Alex Dixon ay nakatayo rin sa gilid ni Mrs. Jane Lewis. Namumula at namamaga ang mga mata niya, para siyang umiyak ng matagal. Natigilan siya agad, paano ito naging posible? Kinaumagahan ay kausap pa rin siya ng kanyang asawa, sa hapon, ang kanyang buong pamilya ay talagang lumitaw sa Yan Capital. "Wife," napasigaw pa lang ng dalawang salita si Alex Dixon nang makita niya si Helena na papunta sa kanya. "Basura, gusto mong itapon ang anak ko? Ipaglalaban kita hanggang kamatayan." Bumalik sa katinoan si Alex Dixon at mabilis na lumipat sa gilid, gulat na napatingin siya kay Alex Dixon, Jane Lewis, asawa,
Bakit bigla kang pumunta sa yan, Capital? Anong nangyari kay nanay? Magsasalita pa sana si Jane Lewis pero umayos na naman ang ilong niya at agad niyang inikat ang ulo para panasan ang mga luha niya. Pagkababa niya ng eroplano, dinala siya ng tiyuhin niya rito. Pagtingin sa marangyang villa sa kanyang harapan, hindi makapaniwala si Jane Lewis hanggang sa hinailan ng kanyang tiyuhin ang isang security guard at tinanong, ang may-ari ng bahay ay si Alex Dixon at siya ay nakatira sa isang dalaga. Noon lang siya lubusang naniwala. Nang makita si Alex Dixon na lumabas ng pinto gamit ang sarili niyang mga mata, hindi matanggap ni Jane Lewis ang katotohanan ito at tumulo ang mga luha. Tumama ang ulo ni Helena sa hangin at agad na hinawakan ng suit ni Alex Dixon gamit ang kanyang backhand at baliw na pinunit ito. Shameless ingrate. You want to dump my daughter after making a fortune. You want to divorce Jane. Dream on. Kung hindi kita balatan ngayon, hindi siya ang apelyido ko. Ma, anong sabi mo? Natarante si Alex Dixon. Kailan ko gustong hiwalayan si Jane? Sigaw ni Helena, ayaw mo pa ring aminin, tita mo na ang nagsabi. Nakita ka na may kayakap na babae at nakatira sa villa ng sarili niyang mga mata. Tia, kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumingin kay Zhang Faang. Nakonsensya si Zhang Faang nang tumingin ito sa kanya. Mabilis siyang tumawag, lahat. Sumunod sa akin at sumugod, arestuhin si Alex at sirain ang lahat ng gamit niya. Sa totoo lang, ang diborsyo ay gawa-gawa niya sa isang labis na paraan, gusto niyang maghasik ng alitan sa pagitan nila. Isang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Xu ang sumugod sa villa na may mga stick sa kanilang mga kamay. Nang mabalitaan ng mga bodyguard na yun ay ang pamilya ni Alex Dixon at Ginan, hindi sila naglakas loob na pinigilan sila. Maaari lamang nilang hayaan silang mag-charge. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa villa, para silang mga tigre na sa bundok, binasag ang una nilang nakita. Pinangunahan ni Zhang Faang ang kanilang nasa katanghaliang gulang na mga babae at sumugod sa sala upang mabaliw na durugin ang lahat. Hindi niya inaasahan na ganito karangya ang villa na ito, nagseselos siya na baka masira niya ang lahat. Ang isang grupo ng mga kamag-anak ng Xu family ay nagkaroon din ng parehong iniisip. Akala nila ay nakahanap na si Helena ng basurang manugang, ngunit hindi nila inaasahan na ganoon kay ama nito, inggit na inggit silang lahat, kaya mabilis nilang binasag ito. Walang oras si Alex Dixon para pigilan siya, nakatingin lang siya sa mansyon na parang bagyong nawasak. Ang mga nawasak na pagkukumpuni lamang ay hindi bababa sa 100 milyon. Pero ang lalong nagpasakit sa kanya ng ulo ay ang pagsubo niya kay Helena at paulit-ulit itong sinaktan. Halos hindi napigilan ni Alex Dixon ang pag-atake ni Helena at nakasimangot na sinabi nito kay Jane Lewis, "Asawa, ano ba talaga ang nangyari?" Namumula at namamaga ang mga mata ni Jane Lewis habang malamig niyang sinabi, "Alex Dixon, tutulungan kita." Nang matapos siyang magsalita ay may kinuha siyang papel sa kanyang bag at inihagis sa harap niya. Natigilan si Alex Dixon, may malinaw na 5 malalaking salita ang nakasulat sa papel, kasunduan sa diborsyo, at sa signature counter, na pirmahan din ang pangalan ng asawa niya. Kabanata 370 na pabuntong hininga si Alex Dixon at nablangko ang isip. May dinala ba ang asawa niya sa yan capital para hiwalayan lang siya? Pinilit niyang kumalma at hinayla si Helena palayo. Tumingin siya kay Jane Lewis, "Wife, can you tell me what happened?" Alex, ang kasalanan ay nasa katotohanan na nakagawa ka ng isang krimen na gagawin ng lahat ng tao sa mundo. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xu Fugi at sinabing, "Ngayong dumating na ito, hindi ko na matutulungan kung itago ito, hindi na." Itago ano? Lalong natulala si Alex Dixon, malamig na sabi ni Jane Lewis, "Natatandaan mo pa ba na isang araw, late ka nang umuwi at may marka ng kolorete sa mukha mo. Tinulungan ka ni Uncle na itago yun noong mga oras na yun dahil gusto mong bigyan ng pagkakataon. Ngayon may kasama kang ibang babae sa yan capital at alam ni Tito din ito. Hanggang kailan mo pa gustong magsinungaling sa akin?" Bagamat kalmado ang itsura niya, gumuho na ang puso niya. Kung hindi lang naroroon ang isang kamag-anak ng Xu family, napasigaw siya kaagad. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at biglang naalala. Noong gabing yun,
Inanyayahan siya ni Su Chingcheng na lumabas para sa hapunan, paulit-ulit itong inaasar sa hotel at nag-iwan pa ng marka ng kolorete sa mukha nito. Pag-uwi niya ng gabing yon, halos tumambad na siya. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Xu Fugi na mamagitan sa sitwasyon. Pagkatapos noon, humingi pa rin siya ng 200,000. Akala niya ay tapos na ang paggamit nito, ngunit hindi niya inaasahan na sasabog ang time bomb na ito ngayon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jane Lewis, hindi alam ni Alex Dixon kung tatawa o iiyak. Aniya, Mrs., I can explain about the lipstick print, but how is it possible to say na may babae ako sa Yan Capital? Ganoon ba? Inalag ni Jane Lewis ang kanyang telepono at malamig na sinabi, paano mo ito ipinapaliwanag? Tiningnan ni Alex Dixon ang video at mas lalo siyang nawala ng magawa. Sabi niya, siya si Meng Nooran. Nang matapos siyang magsalita ay agad na umungol si Helena at sinampal ang kanyang mukha. Wow, kahit kuneho ay hindi kumakain ng damo malapit sa kanilang mga pugad, talagang may relasyon ka sa babaeng iyon mula sa pamilya Meng. Mom, hindi ko, bullshit, no wonder that girl from the Meng family tumangging to marry Mark Lewis, yun pala sinusundan ka niya, malamang matagal na kayong nagkasama sa Jinling, sigaw ni Helena sa taas, ng kanyang mga baga, at gustong sumugod at sampilan si Alex Dixon. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon, hinarang niya si Helena at malamig na sinabi, I said no, but no, kung may maglalakas loob na magsalita ulit, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Naabot na niya ang limitasyon ng kanyang pasensya sa grupong ito ng mga kamag-anak ng Xu family. Kung hindi dahil sa mga taong ito na nagpapaypay ng apoy, paano sila napunta sa ganitong yugto? Sa sandaling ito, narinig ni Li Weisbing ang kaguluhan at nagmamadaling lumabas ng panloob na patio. Ano yun? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang sumigaw si Zhang Faang at ibinato ang kanyang stick sa kanya ng marahas. Lahat nataman mo, isang grupo ng mga kamag-anak ng Xu family ang agad na sumugod ng agresibo. Hindi malinaw na nakita ni Helena ang hitsura ni Li Weisbing at galit na sumigaw, Alex Dixon, hindi ko inaasahan na makikitulog ka sa ganoong matandang babae. Mawala ka, hinayla ni Alex Dixon si Helena at sumugod sa looban na may malungkot na mukha. Sinampal niya ang mukha ni Zhang Faang at pinrotektahan si Li Weisbing sa likod niya. Naglakas loob kang saktan ang asawa ko. Agad na nagalit si Xu Fugi at sumugod kay Alex Dixon. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Albert Lewis, tumigil ka. Baliw ka ba? Palapitin mo ako at bugbugin itong si Alex hanggang mamatay, saway ni Helena. Itinulak siya ni Albert Lewis palayo at humakbang papunta sa gilid ni Li Weisbing, pulang-pula ang mukha niyang sumigaw, pinsan, hindi ka naman nasaktan di ba? Napaungol si Helena, Alex Dixon, ikaw ay masama, ang lakas ng loob mong mag-incest, nagkaroon ka pa ng mga auntie. Helena, itikam mo yang bibig mo buset ka. Hindi na nakatiis si Alex Dixon at sumigaw. Galit na galit si Albert Lewis kaya sinisigawan niya si Helena, can you grow some brains? Magtanong ng malinaw bago magtanong. Gulat na gulat pa rin si Li Weisbing, sa kaguluhan, nakatanggap siya ng ilang sampal at halos maparalisa sa lupa. Sa oras na ito, nabawi ni Jane Lewis ang kanyang sentido at agad na nagpatuloy upang hilain si Helena. Ma'am, calm down. Si Tita Bing ito. Hinayla siya ni Helena at saka lang siya nakabawi sa kanyang kabaliwan pero hindi pa rin siya kumbinsido habang sumisigaw. Who cares who she is? Anyways, if Alex Dixon does not explain clearly today, I will not let him off. Ang magandang villa ay dinurog na ng isang grupo ng mga kamag-anak ng Xu family. Nagalit at walang magawa si Li Weisbing. Hindi niya inaasahan na magiging hindi makatwiran ang asawa ng pinsan na si Helena. Tumayo siya sa patio at sinabi sa kanila ang tungkol sa pamilya Meng, ngunit itinago ang paggamit ng bath center. Pagkatapos makinig sa kanya, biglang natahimik si Helena at nagkasala, bakit hindi mo sinabi kanina? Malungkot na sabi ni Alex Dixon, sinabi mo ba sa akin na gusto mong pumunta sa Yan Capital? Anong sakuna? Hindi niya akalain na dahil yun sa tiyahin niya, sa isang pangungusap lang, talagang kinatay na ng pamilya ng kanyang biyenan ang daan patungo sa Yan Capital.
Kung tutuusin sa kasalukuyang sitwasyon, tila narito sila para huliin ang salarin. Si Albert Lewis ay labis ding nagalit, ang pasimuno ng komedya na ito, sina Xu Fugi at Zhang Faang, ay nagtatago sa likod ng karamihan, nakaramdam ng pagkakasala kaya hindi sila naglakas loob na nasa itaas ang kanilang mga ulo. Sa harap ng magulo na eksena, nakonsensya si Jane Lewis, parang bata na may nagawang mali. Ibinaba niya ang ulo sa harap ni Alex Dixon at mahinang sinabi, "Alex, I have wronged you. I'm sorry, dahil naging ganito ang Villa, kailangan kong mag-isip ng paraan para ibalik ito, sa orihinal nitong estado." Napabuntong hininga si Alex Dixon sa kanyang puso at umiling, "Miss, isa lang ang hiling ko sa'yo." "Anong hiling?" Kinagat ni Jane Lewis ang kanyang mga labi at nagdesisyon. Ang pamilya Xu ay nagdulot sa kanya ng labis na kaguluhan ngayon, kahit na humiling si Alex Dixon na magkaroon ng isang mahalagang relasyon sa kanya, hindi niya ito tatanggihan. Yumuko si Alex Dixon, kinuha ang kasunduan sa diborsyo sa lupa, at pinunit ito sa mga piraso. "Asawa, ang gusto ko lang ay huwag mong ibigay sa akin itong papel mula ngayon." Namula ang magandang mukha ni Jane Lewis. Kinagat niya ang kanyang labi at nakikitang tuma-NGO. Si Meng Nooran ay nakatayo sa gilid at tahimik na pinanood sina Alex Dixon at Jane Lewis na mag-asawang nagmamahalan, maasim at mapait ang kanyang puso. Sa wakas ay naalis ang hindi pagkakaunawaan. Napatingin si Alex Dixon sa magulong Villa, wala siyang pakialam sa pera, basta may tiwala sa kanya ang kanyang asawa. Laminggalinga si Jane Lewis sa paligid at nagtatanong, "Iyo ba talaga ang Villa?" Nag-alinlangan si Alex Dixon at tuma-NGO, "Ibang tao ang nagbigay nito sa akin." Biglang tumahimik ang lahat ng kamag-anak ng pamilya Xu sa paligid, hindi mabilang na mga mata ang nakilala kay Alex Dixon dahil sa gulat. Anong uri ng French ito? Namigay siya ng isang Villa na hindi naman ng daan-daang milyong yuan ng ganoon lang. Natigilan din si Xu Fugi, nagmamadaling tanong niya, "Alex, sinong nagbigay sa'yo? Bakit ang bigay mo?" Magsasalita na sana si Alex Dixon nang sumimangot si Helena na nakatayo sa tabi niya. Bigla niyang saway, "Ano ba ang hinihingi mo? Anyway, binigay sa akin ng may-ari ng negosyo ng manugang ko, gusto mo maghanap ng iba?" Pagkatapos sabihin yon, binigyan pa niya si Xu Fugi ng isang matinding titig. Sa harap ng napakaraming kamag-anak ng pamilya Xu, ayaw ni Helena na malaman ng kanyang pamilya na ang kanyang manugang ay manloloko. Ang kanyang manugang ay tumitingin ng feng shui sa Jinling para sa mayayaman, umasa siya sa panlilinlang para kumita ng pera. Natatakot si Helena na baka magtsismisan ang kanyang mga kamag-anak sa kanyang likuran, hindi niya kayang mawalan ng mukha ng ganito. Si Xu Fugi ay may konsensya sa simula, kaya hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Ilang kamag-anak ng Xu family ang nagpakita ng inggit sa kanilang mga mata at nagsimulang purihin siya. "Helena, may kaya talaga ang manugang mo, mayaman siya, binigyan niya talaga siya ng Villa, dapat siya ang big boss, di ba? Bakit hindi ako nakahanap ng manugang na pwedeng kumita ng pera tulad ng pamilya mo?" Na-flatter si Helena ngunit nang maisip niya ang pinagmulan ng Villa, agad niyang sinabing malungkot, sino siya sa palagay niya, umaasa lang siya sa kanyang bibig. Lahat ito ay dahil sa mukha ng ating Xu family. Abangan ang susunod na kabanata.